Isama din natin sa banal na misa ang mga sumusunod na kahilingan. Pasasalamat, Christine Bacolod Tinyangni, for all the blessings received, Marvic Licayo, Isla family, the Villa family, Nika and Odel Capanas and family, Rowena Deseo and family, Marquez family, Reynante Morante and family, Micaela Rabin Pasinabao, Annalyn Season and family, Santiago family, Esperos family, Heroes family, Mendoza family, Rosario family, Angel and Roscoe Cole and family, Raspado and Vitulin family, Henry Mel Alov and family, Padre and Plaza family, Jovencio Ginto and family, Ortiz and Pulyuda family. Para sa kaarawan ni Jeline Panisa Hiponia, Victoria Peñano, Andres Peñano, at si Reynaldo Ojoy. Para sa agarang pagaling ni Bernadette Tucanes, Caro Centeno, Amela Bolos, Reynaldo Natividad Sr., Virginia Jelly Prado, Mr. Jeronimo Rafael, Edna Yumol, at Lailani de Jesus. Para sa espesyal na intensyon ni Maria Nicole Macadaeg, Fritz Rackenlord de Macuta, Geraldine Libong, Lucia N. Cesar Deseo, Teofilo Garciano Jr., Gina Sanggalaan, Ronald and Cristo Peñano, Alice Ruma and Malalo family, Ipo Joy Alo, Fedora Omali, Pocholo Paulo Joaquin Ginto, Estefania Ortiz. Para sa mga kaluluwa ni Luisito Reyes, Arturo Enrita Sison, Fe Enrico Sison, Alexander Nesperos, Bernardo Ines Domingo. Kevin Calmolano, Dominador de Laura, Delia Gail, Edna Linda Los Reyes, Samuel Palaroan, Rosita So, Benny and Lourdes Magpantay, Federico and Iluminada Catador, Luisito Reyes, Fresca A. Sanchez, Rafael Garcia, Lucia Escares Alo, Pedelino Alo Sr., Manuel de los Reyes, Jomari Alo, Glenn Alo, Annalie Valdebarona, Wilfredo Punso, Federico Tuden, Madhar Roque, Pilar Bacaso, Felix Padre, Lindon Casa, Mariano and Jacinta Cacar, Jose Escasinas, Marvin Benavista, Nisitas, Trinidad, Alfonso Trinidad Sr., Serafin Tinsay Jr., Job and Soledad Ginto, Rolando and Dianalita Tolentino, Ronalita and Kim Osenar, Agnes Maike, Alice Tolentino, Bernardo and Amparo Pandake, Modesto Palanares, Gino C. Pontevedra, Rodolfo B. Magtira, Jeronimo and Flor de Lisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Lea Moranya and Vincent Pimentel, Abelino and Eliminta Manigos, Ruben Hinal, Antonio Yongko, Neves Ninal, Carmen and Paterno Ricardo, Mercedita Porras Vasquez, Gonzalo Cruz, Teresita Cruz, Kian Sioson, Esmeralda Cruz, Eugenio Cruz, Enrique Gotauto, Virginia Gotauto, Benjamin Gotauto, Gloria Rosas, Alan Castro, Carmen Padilla, All Souls in Purgatory, Aileen, Agripina and Arsenio Jesuan, Raul Yumol, Mario and Cecilia Bravo, Elimar Codiamat, Manuel and Luisa Codiamat, Amado and Leonardo Codiamat, and Ricardo Acabito. Letus Ternes, Abundio Esarza, Angel Mary Morales, Anita Salvador, Armando Heli, Arnel Calo, Abelino Esarza, Yata Esarza, Carmelo Esarza, Castor Esarza, Charlie James Kirk, Cheryl De Lima, Clarita Sarabillo, Cocoy D, Crescencio Declines, Demetria Salazar, Eddie Esarza, Edgardo Baristo, Eduardo De Lima, Eliazar Bongo, Eliazar De Lima, Alicia De Lima, Elesio Baristo, Esperanza Bariso, Estrella Esarza, Felicimo De Lima, Florencia De Lima, Francis Magalona, James Teodoro, Gina Lima, Comercindo Esarza Sr., Hans Ragas, Hazel De Lima, Hugo Un,
Isabel Hill, Ivan Cesar Ranquillo, Chakilo Esarza, Jaime de Lima, Jamila Lagunsad, Jessie Becerra, Jesus Tura, Joseph James, Janida de la Peña, Lorenzo Esarza, Lourdes Sevilla, Josita Alforque, Marciana Un, Maria Alea Jaresate, Maria Isabel Granada, Marlon Bongo, Martin Lumera, Minga Duro, Norma Garcia, Norma Chin Martenson, Oroncio Tura, Oscar de la Peña, Pedro Duro Sr., Perlito Liloan Jr., Primo Tinay Rajid de la Peña, Rodolfo M. Paz, Romel Cerudo, Ronnie de Lima, Said Hassan, Sam Bongo, Simplicia Esarza, Tomasa Dacumos, Victoria Tinay, Virginia Lumera, and Zoido Tinay. Tayo po ngayon ay nasa kadalawang linggo ng Adbyento. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagsisindi ng kandila. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, uli naming sisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang tunay na kapayapaang dulot niyang prinsipe ng kapayapaan. Kapayapaan ng sarili, kapayapaan ng pamilya, at kapayapaan ng bansa at sanlibutan. Mga kapatid, maririnig natin ang tinig ni Juan Bautista sa Ebanghelyo. Pagsisihan ninyo at taligdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Noon at ngayon, bawat tao ay tinatawag sa pagbabagong loob at pababagong buhay. Dumating na nga si Jesus, ang anak ng Diyos, at ngayon ay naghahari na magpakailanman sa langit at sa lupa. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga nagsisisi at tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Tinipon tayo ngayon sa harap ng banal na Eucharistia at upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating managawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan at mawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahanan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag ni Propeta Isaías ang pagdating ng Mesiyas na magmumula sa lahi ni David. Taglay niya ang Espiritu ng Diyos at dahil sa kanya'y sasambahin ng Diyos ng lahat ng mga tao. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuon. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama, katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang kuya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang pasli. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya lubhang nahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa, yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa, siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala.
Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Si Jesus ang patotoo sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa mga Israelita. Siya rin ang buhay na tanda ng awa at pagmamahal ng Diyos sa mga pagano at sa lahat ng mga tao. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas na loob, na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayo magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka, at ang mga hentil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay pang lahat, daan ang puon na tiyan niya, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya ay makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Hudiya at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin ito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kabilyo ang damit ni Juan, ang balat at ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Hudiya at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Parisiyo at mga Sadusiyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ang inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham.
Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makakalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisik ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalik ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede niyo po ba ang lingunin ang inyong katabi at sabihan ninyong, dumating na ba si Kristo sa buhay mo? Tapos na? Tapos sabihin mo rin sa kanya pabalik, sa'yo dumating na ba? Mga kapatid, dumating na ba si Kristo sa buhay natin? Di ba kapag may dumating na bisita, excited kayo? Di ba? Paghahanda. Yan po yung tema ng Advento, pagdating ni Kristo. No? Nakaamba na darating si Kristo. Parang bubuksan na ang pinto para pumasok na siya. Nandiyan na siya, malapit niya. Kaya pinatanong ko sa inyo, na dumating na ba si Kristo sa buhay ninyo? Dumating na ba? May mga bisita ba kayong dumating sa inyo? Hindi ba kayo nabibigatan sa kanila? Walang sumagot. Di ba pag may bisita ka, excited ka, tapos pag nagtagal-tagal, malakas kumain pala. Tagal na pala umalis dito. Tagal na bumalik na sa Pilipinas. No? And then, bisita, nung una, katagalan, nagiging buisita. Tapos pinaalis. Pero ang Diyos, kapag dumating sa buhay natin, ayaw ng Diyos na umalis siya. Ayaw ng Diyos na paalisin natin siya. Dahil gusto niyang manahan sa atin. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ang sinisigaw ni Juan Bautista ay ihanda ang daraanan ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Linisin ang daanan ng Diyos. Mananahan ang Diyos sa inyo. Ano bang linisin sa ating sarili? Iwanan ang mga gawaing hindi maganda. Yung mga liko-liko na daan, i-straight na. Yung mga ugaling napakataas, ibababa na. Yung mga lubak-lubak na daan na kung saan may pagkukulang po tayo, ay punuan na. No? Yun po yun. Naihanda natin sa ating sarili. Kaya kung dumating na si Kristo sa buhay po natin, masasabi niyo bang kayo ay malinis na? Sino na dito ang walang kasalanan? Pakitaas ang kamay. Dumating na si Kristo sa buhay ninyo eh. Walang sumuod, walang tumaas. Okay, sino dito ang may kasalanan pa? Pakitaas ang kamay. Nagalaga. Makita ko dito. Sino walang kasalanan? Sino may kasalanan? Yung ibang hindi tumataas, ano? All of the above. Sa lahat ng Father, tayong lahat ay may kasalanan. Wala pong tao dito na walang kasalanan maliban kay Kristo na kung saan Diyos at tao, siya ito yung tatanggapin natin dahil siya ito yung maglilinis sa ating sarili, sa ating lahat ng mga nagawang kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tinatanggap natin si Kristo tuwing nagsisimba po tayo. Nagiging malinis po ba tayo sa pagtanggap ng ating Panginoong Jesucristo? O naging mekanikal lang na sa ating buhay ang pagtanggap ni Kristo para lang masabi na nagsimba ako? Pero kung palaliman po natin, totoo po ba talagang nalinis natin ang ating buhay at upang karapat-dapat na tayo'y pananahan ng ating Panginoong Jesucristo? Minsan sasabihin natin, nasa ka na, Father? No?
Saka na, Father, saka na ako mag-umpisan para malinis ako. Malakas pa naman ako, bata pa naman ako. Mahaba pa naman ang buhay ko. No? Kaya ito yung panawagan sa ikalawang linggo ng Adbyento. Ang magarang pagtugon sa panawagan ng Diyos, magbagong buhay, magbalik loob, panawagan ni San Juan Bautista. Dahil darating na si Kristo at ang Adbyento, yan nakalagay dyan, no? Si Juan at ang Adbyento. Sino po yung Adbyento? Si Kristo. Nandoon si Juan, nandoon yung panawagan, nandoon parapin si Kristo. Ikaw yung nakapakinig sa panawagan ni Juan. Ano ang ginagawa mo? Sana, makikita natin sa ating sarili na mayroon din tayong mga pagkukulang. Mayroon din tayong mga matataas sa ating buhay na kung saan kailangan nating ibababa. Kailangan nating huwag harangan ang daanan ng Diyos para makapasok sa ating buhay. Dahil gusto naman niya na magiging masaya po tayo. Wala siyang hinahangad, kundi magiging masaya po tayo. Na makapasok po tayo sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, agarang pagtugon sa pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Na kung saan hindi takot ang nagpo-push sa atin para magbagong buhay, magbalik loob sa Kanya. At huwag po natin i-entertainin yung kaisipan na mahaba pa ang panahon, saka na lang ako mangungumpisal, saka na lang ako magbago, okay lang yung ito, ipagpatuloy ko lang ito. Hindi natin alam ang buhay natin kung kailan. Kaya kailangan natin laging handa. Huwag nating palampasin ang pagkakataon na ito sa muling pagbalik ni Kristo. Tatlong uri ang pagbalik ni Kristo. Sana hindi mangyari yung pagbalik ni Kristo, yung pagbabalik na kung saan biglaan sa buhay natin na hindi tayo handa. Kasi Adbyento din yon. Hindi lang po yung iisipin natin, matagal pa, hindi pa natin alam kung kailan ang second coming parousia. Kung hindi, lagi nating paghandaan po yon. No? We have to lose something in order to find something. Sa buhay po natin, naging handa po ba ang pamilya sa pagdating ng itong taon-taon nating paghahanda na dating ang Pasko? Sa unang pagbasa, napapakinggan natin na ang tupa at ang leon magsasama, ang guya at ang leon magsasama. At ang pinakagitna sa kanila ay yung bata. Buti hindi kanagat ang bata ng leon. Ano pag ibig sabihin doon? Minsan may mga alitan sa loob ng pamilya. Minsan yung isa, napaka-prideful. Yung isa, sinisinghalan. Yung isa, humiliate. Nasasaktan. Yan po yung ipagpakasabihin doon na kung saan hindi nagkakaisa sa loob ng pamilya. Pero, sinasabi sa ng pagbasa, sa pagdating ni Kristo, sila ay magkakasundo-sundo. Bakit? Bawat isa ay naghahanda. Bata, dapat yung puso natin ay mapagpakumbaba. Dapat tanggapin ang bawat isa. Magpatawad, magmahal. Tanggapin, unawain. Huwag maglagay ng barrier. Minsan, hindi nagsasalita, tahimik. Akala mo okay, pero ang nasa loob ay napakabigat. Tapos sasabog na lamang. Minsan okay ang pamilya, sasabihin na, magsasama po tayo, pero patuloy pa rin yung ginagawa ko. Ikaw may kasalanan, o kasalanan mo, gagawin ko rin to. Gusto ng lalaki o gusto ng babae na maging maayos, pero nasasaktan, gagawin ko muna to para magiging patas tayo. Huwag ganun. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan, kung ang isa ay nagkakamali, dapat tanggapin. At kung isa, na kung tumatanggap, kailangan magpakumbaba. Intindihin ang sitwasyon para makabalik ang isa. Sa ginagawa ng Diyos, ang sangkatauhan o nagkasala, iniintindi tayo ng Diyos. Sa buhay ng pamilya, dapat may isip Diyos ang isa para makapasok yung isa, para hindi malayo at mapunta sa impyerno. Yung sinasabi dito sa Ebanghelyo sa bandang dulo, lilinisin lahat. Ang trigo, ikalay-kayin ang lahat. Ang trigo, magkakasama kasi yan ang trigo at saka yung ipa. Yung may laman at wala, sa isang kalaykay,
Kalaykayin lahat. Ang mapupunta, mga kalaykay, makukuha, ilagay sa kamali. Ikikip. Yung ipa, hindi, susunugin. Sa buhay po natin, paano po ba natin magkakaroon tayo ng laman? Di ba sa paggawa ng bagay na may kabuluhan? Ano po yung kabuluhan ng mga bagay? Yung pagkapatawad, makabuluhan. Maging makabuluhan ang pamilya sa pagsasama. Dahil kung hindi, mga kapatid, baka darating ang panahon ng pagkakalaykay, wala ng laman yung sarili natin. Hindi po tayo gumawa ng kabuluhan. Akala natin ang mga bagay na kung saan, yung mga kaluluhawan, yung paging masaya ka, na kung saan iniwanan yung pamilya sa mga material ng mga bagay, ito po yung makabuluhan mo. Ito na yung makabuluhan sa mundo, pero hindi makabuluhan sa mata ni Kristo. Kaya huwag nating hayaan na lumipas lamang ang panahon na ito na walang pagbabago. Dahil muling babalik ang Diyos. Sa buhay natin, gusto natin ng bagong damit. Naghanda na tayo o mayroon na tayong bagong damit. Bagong sapatos, bagong salamin, bagong kilay, bagong ngipin, bagong linis na ngipin. Lahat, bagong pilik mata na kung saan pagganon pa, tapos pagganyan pa, tapos painat pa. Bago lahat, bagong pagkatao. Pero mas may higit pa dapat na pwedeng baguhin natin. Walang iba kung hindi yung attitude natin at yung karakter natin, yung ugali natin. Yun dapat ang baguhin po natin. At napakahirap pong baguhin po ito. Bakit? Dahil hindi po pwedeng mag-hire ka ng ibang tao at bayaran mo para baguhin ka. Hindi katulad ng iba na kung saan pagkagadahin yung mukha mo, kumuha ka ng isang florista. Hindi. Makineris, basta yun. Mga ganong mga bagay na kung saan tayo lang din sa sarili natin. Iti-treat natin ang ating sarili na magiging masaya. Hindi sa mga bagay na itong nasa sanlibutan. Sekundarya lang po lamang yan. No? Huwag mong hintayin na ang iba ay magbago. Kung hindi, ang sarili mo. Suriin mo ng mabuti ang iyong sarili kung saan ka nagkakamali, saan ka nagkulang. And then, akunin mo, aminin mo, and then, pagsisihan mo. Kung kailangan na mangumpisan ka para tunay na maging masaya. Kaya, baguhin ang sarili dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Ito ang pinakamagandang pagtanggap natin sa panawagan ni Juan Bautista. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng ibig. Nanangaok sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at hukom sa namubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkatuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinapanibago ng ating Ama ang ating mga puso upang magsisi sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayong ihanda ang ating kalooban para sa pagdating ng Kanyang anak sa diwa ng pagbabalik loob. Ang ating itugon sa bawat kahilingan at manalangin, Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para kay Papa Leon, ika-14, Bishop Aldo, at sa lahat ng mga obispo, pari, religyoso, at mga laiko, maging handa nawa sila sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig.
upang lalong maging bukas kami sa pakikinig at pakikipagdialogo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Nishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa aming natitipon ngayon, bigyan mo kami ng kababaang loob upang kami makapagsisi ng buong buo ngayong panahon ng paghahanda sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa mga mahal naming namayapa, matamasan nawa nila ang iyong walang hanggang awa habang kanilang hinihintay ang muling pagdating ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Sa ilang sandali na katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Diyos naming Ama, pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagbabalik loob sa iyo, upang kami ay maging karapat-dapat na tagapagdala ng inyong pag-ibig at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaluglan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaluglan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming habang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bigyan sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay na mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantaran muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsipalihod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyag natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leo na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinisanang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, Padre Pio ng Pietrelcina, San Juan Bautista, San Antonio di Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kadugo-dugo sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hangganan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin ni Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsinuod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kristo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinakinabang mo sa iyong banal na salo-salo. May turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa parish announcement. The Advent box for the poor are located in the church and parish office. December 8, Monday, is the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. The English Masses will be as follows: 6 a.m., 7 a.m., 6 p.m., and 7 p.m. The Holy Family Co-Cathedral will be having its Christmas Bazaar in the parish courtyard on December 12, 13, and 14, Friday, Saturday, and Sunday. Our various parish communities will showcase a wonderful selection of delicious food, beautiful Christmas decorations, unique gifts, and much more. Everyone is invited to celebrate the joyful spirit of Christmas and support our parish community. All room and hall bookings from 24th of December to 1st of January are cancelled to prioritize Christmas masses and allow families to spend quality time together during festive season. The sacrament of confirmation is obligatory for getting married. To enable Catholic adults to get ready for marriage, a catechesis for adults in preparation for the sacrament of confirmation will begin on January 2026 and will be conducted once a week until the end of April. All adults have not received the sacrament of confirmation can register by sending an email to the St. Therese of the Child Jesus Parish Office, stcsalmia@abona.org, before 31st of December 2025. In the spirit of Christmas, the parish will host its annual Day of the Poor for those in need, regardless of religion or nationality. The evening will include food, music, and the joy of giving. It will be held on 15th of January 2026 at 7 p.m. in the Holy Family Hall of the Co-Cathedral. We welcome your generous support through donations. Volunteers will be in the courtyard to receive contribution, or you may give them in the parish office. An official receipt will be provided for every contribution. Let's come together to bring Christmas joy to those far from home. Youth United for Christ, the youth ministry of Charis Kuwait, warmly invites all young people between the ages of 16 and 35 to join their monthly gathering held every second Saturday of the month at the Kuwait City Parish from 7:15 p.m. to 8:30 p.m. For further information, kindly contact Conrad at 6574-8179 or Hazel at 6634-5604. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga naglilingkod sa atin ngayong gabi. Lay ministers, lectors and commentators, sacristan, choir, technical team, social communication, service team. At higit sa lahat, pasasalamatan natin ang ating sarili na patuloy natin tinatanggap ang biyaya ng Diyos at ang Diyos na bigay sa atin ang lahat ng biyaya. Magsidayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang iyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord
May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos.